mag-uusap tayo. Aayusin natin ang mga problema nyo. One barangay at a time. Nag-iinit na usapan, matikabong pamayan. Diskusyon na may resolusyon. Sa kauna-unahang talakserye sa telebisyon. Face-to-face now with pambansang kapitana, Miss Ami Perez. Kamusta sa lahat ng mga kasawsawan natin sa MRB Commonwealth? Handa na po ba tayo sa talakan? Saan ba kayo? Sa pula o sa puti? Sa Korean, ready na rin ba? Abay, hat na mga kumari ko dito. Hats kayo. Ay, ready na rin siyan. Sausawan na! Saan ba tayo? MRB! Face to face na! Kaya gusto mo bang makisawsaw na ng kaibigan? Kaya na yung solusyonan. Face to face! Sinong sisimango? Face to face! Sinong ngingiti? Face to face! Ang mga problema? Face to face! Pag sa talikuran, harapin mo face to face! Hello mga kapatid! Naku, kamusta po kayo? Kami ay nandito ngayon sa MRB Covered Court dito sa Barangay Commonwealth, Quezon City. Isang ang huwaw! Ayan naman talaga, maraming salamat. Talagang nakakatuwa. Abay, talagang simula pa lang, hyper na ang lahat. Sige nga, isa pa, sabayan niyo ako sa pagsabi ng huwaw! At talaga naman ang bongga. Di ba kita niyo naman umpisa pa lang, eto na talaga ang pambungad sa atin ng ating mga kasawsawan dito sa Barangay MRB sa Commonwealth. Salamat. At syempre, hindi kumpleto ang ating araw pag hindi natin nabati rin ang ating mga online sawsawero. Ito galing pa ng Istanbul, Turkey. Oy! Ang sabi niya, hi Chang Ami, isang pagbati po mula sa aming lahat na nandito sa bansang Turkey. Bagamat sa internet lang po namin kayo napapanood, ay malaki po ang kasiyahan na naibibigay ninyo. Ang bawat payo po ng trio tagapayo ay talaga pong nakakapagbigay linaw kung ano ba ang bawat karapatan at dapat gawin ng isang mabuting mamamayan. Sana po kung umikot kayo sa bawat barangay next time naman, umikot din kayo sa ibang bansa. Ay talaga kung saan may mga Pilipino rin. Dito po sa Istanbul, ako po ay magtatayo ng F2F mga Certified Sawsawera Fans Club. Mabuhay po kayo at pag-uwi namin dyan, sigurado pong pupuntahan namin kayo para makapanood ng live. Maraming salamat sa iyo, Ate Mildred, at sa lahat ng mga kababayan at mga kapatid natin dyan sa Istanbul. Abangan po ninyo, malapit na ang TV5 International at ang Aksyon International. At sa mga kapatid natin dito sa Barangay Commonwealth, baka hindi po ninyo alam, sa Channel 41, yan po ay libre. Yan po ay kapatid na estasyon ng TV5. Pwede rin po kayong makapanood dyan ng mga balita at mga magagandang mga shows, mga documentary mula naman po sa News 5. So Channel 41, libre yan. TV5, libre din. Sa radyo naman, 92.3 News FM, ang ating kapatid sa radyo. At syempre, ako pa rin ang inyong pambansang kapitana, ang inyong Chang Ami na hindi magsasawang magsabi sa inyo na kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. At eto na, ready na rin na maghuwaw kasama ang ating mga sawsawero. Walang iba kundi si Hans Mortel. Happy morning, naku Chang! Mukhang sobra ako mag-i-enjoy dito sa MRB kasi ang dami-dami kong mga kapatid na Becky!
Nako, mukhang talaga magiging masaya ang ating araw today. At sana, yung sayang yan ay madamay natin ang ating mga bisita na may mga problema. Sigurado namang mangyayari yan dahil tutulungan sila ng 3 taong eto na at inyo na ang makikilala. Ang ating legal expert, Attorney Benedicto Acosta Jr. At syempre pa, ang ating Doctor of Psychology, Dr. Camille Garcia. At ang ating pong Reverend Father, Sunny Merida. Mga kapatid, sila po ang ating Trio Tagapayo. Naku, Chang. Sabi ko nga kanina, maraming Becky. Abay, ano itong nabalitaan kong may bisita tayong Becky dahil parang nagrereklamo. At ikaw ba, naniniwala ka dun sa sinasabi niya na basta gwapo, manluloko? Uy, hindi naman yata. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon. Pero itong nasagap kong ang balita, abay, may gwapong seaman, pero si manluloko. Oh no, oh why? Anak ka naman ng gulay. Why did you lie? Ito ang ating face-to-face issue of the day. Siya ba ang tipo mong lalaki? Gwapo! Ako si Brian. May trabaho. Sa ako seaman. Pero, ginagamit daw niya ang kagwapuhan niya para manloko. Kung ano gusto niya, binibigay ko eh. Hindi ko naman nalata na manluloko siya. Umabot ng 50,000 yung nahutot niya sa akin. Kapag nakaalis daw siya, bibigyan daw niya ako ng negosyo pinag-usapan namin. Masakit para sa akin eh, kasi sinakripisyo ko pati trabaho ko, pamilya ko nang dahil sa kanya. Oo, nagkarelasyon din namin. Kusang binibigay lang din naman niya sa akin. Kasi marami rin siya nabigay sa akin. Kumbaga walang pag-ibig naman talaga doon. Pag meron din naman siyang hinihiling sa akin, binibigay ko rin naman. Nakinabang siya, nakinabang ako sa kanya, kaya kumbaga puts na lang kami. Makonsensya ka naman sa pinagagawa mo sa amin. Ang sama ng loob ko sa'yo hanggang sukdulan yun. Huwag mo sana isipin na talagang inaputan lang kita pingarahan. Hindi naman lahat yun napunta sa wala. Pera-pera nga lang ba talaga ang labanan? Yan ang ating pag-uusapan face to face. Isang kapatid nating Becky, jackpot daw sa jowa niyang gwapo. Pero in return, siya raw ay kinoyo. Pinangako ang tutulungan pero hindi naman pala. Ano ba ang kwento? Bakit parang ang lito at ang gulo? Lito, Malin, Olarte, pasok! Ay, Malin, magandang umaga sa'yo. Umaga po. Kamusta ka naman? Ito po, may problema. Mukhang galit na galit ka. Oo nga po, Bakit? eh. Anong nangyari? Niloloko ako sa boyfriend ko. Sino itong boyfriend mo na to? Brian po. Brian. Saan kayo nagkakilala ni Brian? Nakakilala kami last February 7 po, last year. Sa Oo. naging kaibigan ko po. Okay. Lumapit po siya sa akin. Tapos, yun, nagkakilala na kami. Dahil mabait po siya, madaling-dalin palatawa, malalahanin. Nahulog po loob ko sa kanya. So parang lumalabas, niligawan ka niya? Parang naging immune na lang po kami, naging kami po. So na parang naging kayo. Pero based on research, sinasabi nitong Brian na to, ikaw daw ang lumapit sa kanya at hindi siya ang lumapit sa Hindi iyo. totoo yan, sinungaling siya. Oh. Siya ang lumapit sa akin kahit may hingi siyang pabor sa akin. Ano yung pabor na yun? Natutulungan ko daw po siya para makapag-abroad. Tinulungan mo naman? Opo. Yung mga Magkano dokumen- tinulong mo? Minsan nangingi po siya ng 2,500, 3,500. Alam ko po kung magkanong bayaran sa mga papilis na yun. Okay, sandali lang. Relax ka lang muna. Saan ka kumukuha ng perang binibigay mo Sa sa trabaho kanya? ko po. Anong trabaho Makeup mo? artist po. Okay. So, nakamagkano ka na ibinibigay sa kanya? Mahigit 50,000 na po. Ha? Nangingi po siya sa akin, pero binibigay ko po para maging masaya po siya sa gusto niya. Okay. Gusto niyang mabili. Pero ang sabi, based on research, binibigyan mo daw, hindi naman daw siya nanghihingi sa'yo. Nangingi po siya Kusang sa loob akin. mo daw binibigay. Hindi, sinungaling siya. Okay, sige, hinay lang. Sandali lang. Maling, ano ba yung hindi ko kasi alam, mahirap pagka Becky ang di ba? Ang nakikipagrelasyon. Paano ba 'yan? Ano ba ang kasunduan nyo? Meron bang ganon? May usapan? Paano? Bago po siya. Nagsasabihan ba kayo ng I love you sa isa't isa? Hindi o naman pagkasabi po, ng I understood na love po you, yun. understood na. Pagkasabi I love you, Malin, 2.5. I love you very much, 3.5. Hindi naman po sa Pag I love you so very much, motorsiklo. Kasi alam ko yan, Malin, marami na akong mga kaibigan na mga Becky na talagang sobra akong naawa sa kanila. Kailangan ba laging may perang involved?
Yun nga po ang mali ko eh, kasi minahal ko siya ng lubusan eh. Paano mo nalaman na niloloko ka na niya? Dahil po, sabi po niya, bago sabi niya sa akin, pag nakaalis ako, tutulungan niya po Saan niya ba daw ako. siya pupunta? Mag-abroad po, kasi seaman po kasi yun eh. Oh, nakaalis ba? Opo. Okay, bumalik na. Opo. Ilang taon siya matapos 1 year po. 1 year? Nabayaran ka ba? Hindi po. O ano pinangako? Ang masakit lang po sa akin, sabi niya pa, pag makaalis ako, tutulungan kita. Magnegosyo tayo. Ang iniisip ko, negosyo kahit parlor man lang. Oo. Una, pangalawang So buwan. buo yung paniniwala mo na kayo talaga, una yon. Pangalawa, tutulungan niyang magninegosyo kayo. At pangatlo, parang talagang umaasa ka mali na ang relasyon niyo ay parang mag-asawa. Opo. May nangyari na ba? Eto naman mga Becky na to, kung kiligin naman. Malin, diretsahang tanong. May nangyari na ba sa inyo? Opo. Ikaw na ang pinipiling Sabi mo, gwapo siya, hindi ba? Sinong kamukhang artista? Si Joros po. Si Joros! Gano'n na kayo katagal na may relationship? 5 years, 5 months po. 5 months. Pero, regular ba kayong nagkikita? Opo, nung hindi pa siya nakaalis. Nung hindi pa siya nakakaalis. Nung umalis, nagte-text ba? Opo. Nagpaparamdam? 1 to 2 months, nagtitext, tawagan lang po kami. Bumalik na siya? Opo. Kailan siya bumalik? Nung July 23. Nagkita na kayo? Opo, pinuntahan ko po sila sa kanila Oo. para kukumustahin bakit na anong nangyari sa'yo, hindi mo na ako tinitext. Oo. Tapos parang hindi na po niya ako kilala eh. Siguro mayroon lang siya, wala, hindi ko alam kung anong dahilan. Eh bakit hindi na nga ba niya kilala si Maling? Abay siguro, oras na para ipakilala natin muli kay Maling ang lalaking walang planong magbayad sa kanya at umabot na sa 50K ang utang. Sige nga, magpaliwanag ka ang sinasabing kamukha ni Joros, si James Bryan Cadiz. Pasok! Sandali lang! Sandali lang, James! Joros Bryan. Naku naman, lahat naman ng mga kababaihan at mga Becky kinilig. Brian, diretsahang tanong. Hinuthutan mo ba ng 50,000 si Maling? Hindi po. Paano tulong niya? Sinungaling ka! Sinungaling ka! Ako ang nakakalam nun, ngayon akong gumastos sa'yo. Umabot ba ng 50,000? Siguro po, maabot kasi hindi ko naman po binibilang sinungaling yun. ka, no? Oo. Pero diretsahang tanong, nangako ka ba na magbabayad ka? Nangako po ako, babayaran ko. Tapos sabi ko, pag uwi ko, babayaran ko po siya. Tapos magbibigay-bigay ako pag uwi ko. Ang tanong, mga kapatid, kailan nga ba planong bayaran ni Brian ang mga pagkakautang niya? At kung ano na nga ba ang estado ng relasyon nila ni Malin, may intriga tayong lahat sa pagbabalik ng Face to Face. Isa kang chick boy. Pwede sa chicks, pwede sa boy. Sana bago ka umuwi, patikim naman. Ay! Bakit di nila ako minahal mo? Bakit sila ba? Parang... Di ko kinakaya mga taga-barangay MRB, talagang may ino-offer. Pagkalikuran. Now back to Face dito sa TV5. Mga kasawsawan, ang sabi ni Malin, ginamit lang daw ni Brian ang kanyang itsura at ginawang jowa nga si Malin para utangan lang at nakakuha nga ng halos 50,000 pesos. Sabi kanina ni Maling, siya ang nilapitan mo at nakipagkilala ka. Totoo ba yun? Opo. Saan kayo nagkakilala? Sa ano lang po, sa mga tropa-tropa lang. Niligawan mo siya? Hindi naman po ligaw talaga.
Kumbaga, parang... Diretsa ang tanong, Brian, ano talaga ang plano mo kay Maling? Ligawan o perahan? Ligawan po, ligawan. So, niligawan mo talaga siya? Opo, maganda rin naman po eh. Ligawan dahil alam mong may pera siya or talagang gusto mo siya kasi mahal mo rin siya at may nararamdaman ka para sa kanya? Dahil natutulungan po niya ako, di minahal ko na rin po siya. Dahil natutulungan ka niya. Diretsa ang tanong, Brian, bukod kay Maling, may iba ka pa bang karelasyon? Meron po, meron. Meron pang iba. Becky din? Becky din. Babae po, babae. So parang sa makatuwid, ang lumalabas, Brian, isa kang chick boy. Pwede sa chicks, pwede sa boy. Ha? Kung ganun po yung tawag nila, di ganun. Okay, sino naman itong girlfriend mo na to? Matagal na kayo. Nung nalaman po niyang meron po akong... Meron pa po... Sino yung Charlotte? Yung girlfriend ko rin po dati. Dati. Oh, diretsa ang tanong. Meron na bang something sa inyo ni Maling? Hindi naman po siya magbibigay pag hindi ganun eh. Anong hindi? Sa akin ang bibigay sa'yo. Yan na nga ba sinasabi ko. So Brian, ibig sabihin, Sinungaling ka. pera-pera lang talaga ang habol mo kay Maling at hindi mo siya mahal. Yung habol na rin naman po niya. Ganun naman po. Pero binanggit ni Maling kanina na nangako ka, natutulungan mo siya, babayaran mo yung 50,000, tapos magninegosyo pa kayo together. Opo. Pagdating mo. O ano nangyari? Wala po masyadong naiuwi. Tapos ko nang tinulungan, ginagano niya Hindi ka ako. kumita nung nag-abroad ka? Marami rin po kasi akong binabayaran to. Okay, marami ka rin bang pinagkakautangan bukod kay Maling? Wala naman pong pinagkakautangan talaga. Kumbaga, alam ko siya lang po eh. So alam mo siya lang. Okay. Sabi mo, si Maling lang ang pinagkakautangan niya. Pero, bakit itong isang ito nagsasabing ginamit din ni Brian ang kanyang kagwapuhan, niligawan siya, at inutangan din? Magkano kaya ang utang sa kanya ni Brian? Narito po ang sinasabing dating girlfriend, si Charlotte Pakala. Pasok! Charlotte, magandang umaga sa'yo. Magandang umaga din po. Saan kayo nagkakilala ni Brian? Sa bali po yung best friend ko, yung napangasawa po ng best friend ko, pinsan po niya. Oo. Nagkakilala po kaming dalawa doon. Tapos po, nanligaw po siya sa akin nung June 10. Tapos po noon, niligawan niya po ako. Nangako po siya sa akin na bibigyan daw po niya ako ng ng negosyo pagkabalik niya galing ng na So ibang pareho bansa. lang din ang pinangako kay Maling. Magkano utang niya sa'yo? Bali, 15,000 po lahat. Tapos 3,000 paiba-iba po siya ng pahingi-hingi pa siya sa akin ng pera kasi may gagamitin daw siya. Umpisa pa lang ba yun ang relasyon ninyo? Nakakailang linggo pa lang o ilang buwan nung nangutang siya sa'yo? Hindi po, bali po nung January po, na nagkaroon kami ng relasyon, mga February yun, nag-ano na siya sa akin ng pera. Oo. Na may problema daw siya sa ganito, ganyan. Involved na po yung pera doon. Siyempre ako naman, dahil mahal ko siya, Oo. pinahiram ko siya ng pera. Ginawan ko ng paraan para lang mabigyan ko lahat ng pangangailangan Ang tanong ko sa'yo, Charlotte, naramdaman mo naman ba na mahal ka ni Brian? Kasi po minsan hindi na po kasi natin minsan ina-expect na mamahalin tayo ng tao, basta mahalin lang natin sila kahit ano pang hingin natin sa kanila, ibibigay po natin. Oo. Yun po yung ginawa ko para sa sarili ko. Diretsa ang tanong, Charlotte, meron na bang something sa inyo? Meron po.
Ilang nga, taon kasi- ka na ba, Charlotte? 30 po. 30. Mas may edad ka ng konti kesa kay Brian. Ah. Si Brian ay 23 lang. Sa mga kasausawan natin dyan, meron bang gusto magtanong? Hans, mukhang meron. Maraming gusto magbigay ng kanilang opinion. Ito si Sige, ano? sige, sige. Mami, ano yun? Sana bago ka umuwi, patikim naman. Ay, hindi ko kinaya. Hindi ko kinakaya. Ayun na, meron pa sa gitna, sa Meron gitna. pa. Dali, dali. Sino? Bakit di nila ako minahal mo? Bakit sila ba? Parang... Di ko kinakaya mga taga-barangay MRB. Talagang may ino-offer. At saka parang masusolusyonan ang problema ni Brian ngayong umagang tutsang. Oo nga, pero teka muna, ang nakakalungkot kasi dito, Attorney Acosta, itong ginagawang panloloko na ito ni Brian, mapababae man or sa kapatid nating mga Becky, abay, makukonsidera po ito na estafa. Tama po ba ko? Meron ngang modus dito na isinasagawa si Brian Tiangami. So papasok po ito Tiangami sa other deceits under yung revised penal code natin, yung Article 318 na isang klase ng panloloko So sa ang kanyang maaari kapwa. pong gawin ni Maling at ni Charlotte, kung sakali mang hindi nila mapagkasunduan kung paano babayaran ito ni Brian, ay pwede silang magsampa ng kaso laban sa kanya, magpunta sa barangay. Ganun po ba yun? Pwede yun, Tiangami, at mas mainam siguro kung talagang itong dalawang ito o meron pang mga ibang tao na maaaring ganun din ang ginawang modus ni Brian ay magkaisa sila upang sa ganon ay mas magiging matatag yung kanilang dahil na-establish dito yung pattern Apo. na ginagawa ni Brian upang sa ganon ay maloko niya ang kanyang kapwa-tao. Maraming pong salamat, Attorney Acosta, at sana'y magsilbing aral yon sa ating mga kapatid. Ay, nako, Han, siguro excited na ang mga sausawero at sausawera natin na ipakita ang kanilang damdamin ngayong umaga. Sa pula ba tayo o sa puti? O mga kapatid, boto hands na tayo. Pula ba kayo o puti? Saan kayo? Dun sa nagrereklamo na sila'y inutangan. Actually, nagbigay sila ng pera dahil mahal nila yung pinagbigyan nila na nasa pula. Pero ngayon, ay nirereklamo na nila. Boto hands, pula o puti. Taas ang mga placards, MRB! Nakutsang! Karamihan talaga, nakikita ko nakataas puti. Pero ang nakakataka, may nakikita akong pula na parang sinasabi nila na hindi naman kasalanan ni Brian kung inabutan siya. Abay, parang ganon. At pakiramdam ko'y may fans club na si Brian Oo doon nga. ng mga pula. O, kita mo mga Becky at mga babae talagang kinikilig sa kanya. Pero ang bad news, maliban kay Malin at kay Charlotte, may isa pa palang. Pinagkakautangan pa rin si Brian. Eto na, tawagin natin si Judith Zercos. Pasok! Ate Judith, sandali lang. Sinungaling ka! Sinungaling Sandali lamang. Diretso ang tanong. Sinungaling ka! Ha? Diretso ang tanong po, Ate Judith. Magkano po ang utang ni Brian sa inyo? Nangungutang po yan sa akin, Ma'am Ami. Nung bago umalis yan, John 10. Aha. 2,000 lang po, kahit lang kunting halaga lang po yan sa akin. Nung pag-uwi niya, galing siya sa... Nung July 23, umuwi yan siya. Pagbalik, ganun, wala pa siyang binibigay sa akin. Tapos sabihin niya, nagbabayad siya sa akin? So saan daw gagamitin ang pera? Hindi ko alam sa kanya. Basta ang paglapit niya sa akin, ate, pahiram ng pera. 2,000. Diretso ang tanong, may relasyon po ba kayo? Wala. Wala naman pala. Ay mukhang may problema lang talaga sa pera ang ating kapatid na si Brian. Bakit nga ba ang lakas ng loob niyang mangutang? At may plano pa kaya siyang magbayad? Ang iba pang sama ng loob ni Ate Judith, mga kasausawan, sa pagbabalik ng...
Lahat ba ng mga naging karelasyon mo noong araw, parang mas may edad kesa sa'yo? Bakit? May dating rin po sa akin kasing may edad sa akin. May dating sa'yo ang may edad. Naku, buti na lang may boyfriend na ako. Chos! Well! Ay, naku mga kapatid, nagsanga-sanga na nga ang utang ni Brian at lahat daw ito ay dahil sa kanyang ang kagwapuhan. Alam mo, huwag ka naman magagalit, Brian, ha? Pero parang may napansin kami. Lahat ba ng mga naging karelasyon mo noong araw, parang mas may edad kesa sa'yo? Bakit? May dating rin po sa akin kasing may edad sa akin. May dating sa'yo ang may edad. Naku, buti na lang may boyfriend na ako. Chos! Well! Saan mo ginamit yung inutang mo kay Ate Judith? Wala, ano lang po, budget lang po ba kasama mga tropa. Pinang-inom. So naninigarilyo ka din? Ay, hindi po, inom lang po. Inom lang. Pero ngayon, may trabaho ka pa. Wala po akong trabaho ngayon po. So, wala ka talagang planong bayaran sila? Pag nagkatrabaho po ulit, babayaran po ulit. Kailan? Kailan ka magbayad? Ikuti na sa ano. Oo, kailan? Wala lang talaga ako eh. Kahit kita yung sa asawa ko, binibigay ko sa kanya dahil ang sabi, ang promise niya, pag uwi, babayaran niya ako. Oho. Nung umuwi na siya, sabi, ate, ihatid ko lang po sa inyo. Asaan na? Walang hinatid? Wala. Pinaghirapan nila yung perang yun na inutang mo, tapos si Maling, ang ininvest nga niya, pag-ibig pa para sa'yo. Ganon din si Charlotte. Pag-ibig din ang ininvest. Hindi ba parang Dr. Camille, napakasakit naman nun na parang ikaw, eto ka, nagmahal ka, kasi talagang naniniwala ka na tunay yung pagmamahal na ipinapakita sa'yo ni Brian, ibibigay mong lahat. Hanggang saan ba dapat? Ano ba ang limitasyon? Kailan ba dapat na nagpapautang o hindi ang isang tao sa kanyang karelasyon? Lalo na kung di pa asawa. Una-una, no, Chang, dapat nating isipin, no, pag nagmahal tayo, dapat din nating maramdaman na minamahal tayo. Kasi kung ang nangyayari, nagiging one-way lang ang pagmamahal na ito, chances are, parang ikaw na rin ang nanloloko sa sarili mo. Nagkakaroon ka ng deception na, ay hindi, kailangan ibigay ko pa yung mas higit pa rito para mas lalo akong mahalin. Yun ang nagiging mali natin. Kasi ang focus natin pag nagmamahal tayo, parang akala natin yun na yung mundo natin eh. Pero dito sa nakikita ko, no, alam mo yung ginagawa ni James, ni Brian, bale, ang mundo niya is yung paano niya mapapaikot yung mga tao. Basically, he is a con artist eh. Ayun. So, ang isang con artist kasi, charming ng behavior. So, lahat gagawin niya, titignan niya kung ano yung mga kahinaan nyo, kung ano yung paraan para makahingi siya at makagawa ng paraan na yung kanyang pangangailangan or yung hindi lang yung needs, kundi yung wants niya ay masatisfy. Ayun. Marami pong salamat, Dr. Camille. Pero, eto na ang isa pang matindi. Ano yan? Meron pa. Maliban kina Malin at Charlotte, may isa pa raw na bihag ng kagwapuhan ni Brian. Eto po ang kanyang bagong girlfriend ngayon na si Bernie Lou Escondo. Pasok! Bernie, diretsahang tanong, kailan pa kayo naging ni Brian? July 10, 2010. July last year. Last year. Saan kayo nagkakilala? Doon sa Agham Road. Narinig mo ba yung sinabi niya na hanggang ngayon ay syota pa rin niya si Maling? Oo, narinig ko. Okay. Tapos, naging syota rin niya si Charlotte. Inutangan niya ng pera. Diretsahang tanong, Bernie, umutang ba siya sa'yo? Hindi. Hindi? Hindi. Sinungaling kayong dalawa. Sandali lang! Sandali lang! Ano nga ba ang meron si Bernie Lou? At mukhang siya ay hindi unutangan ni Brian.
ang love story nilang dalawa ni Brian sa aming pagbabalik dito lamang po sa... Brian, ang tanong ko, halos lumubog ka na dyan sa upuan mo, kanina ka pa nakayuko. Kung mahal mo si Bernie, bakit parang malamig ka pa sa bangkay na nakaupo dyan sa tabi niya? Di naman po rin talaga eh. Anong hindi rin ano? Di ko rin naman po talaga totoong mahal si Bernie. Narinig na nga natin ang mga reklamo ng mga naging karelasyon ni Brian at pinagkautangan niya rin. Pero ngayon, ang kanyang present girlfriend, hindi daw niya inutangan. Bernie, saan kayo nagkakilala? Naging kaibigan ko siya dati. Oh. Tapos, nakilala ko siya bago siya umalis. Okay. Nung umalis siya, nung July 10, nagkakilala kami, sabi niya, liligawan kita, alis muna ako, maghisiman ako. Tapos, nung July 10 na nagkakilala na kami, sabi niya sa akin, mamahalin kita pagka nakaalis na ako. Ano? Mamahalin kita? Mamahalin niya ako pagka nakaalis na daw siya, may balak daw siya sa akin. Hindi ko kasi alam na, nung nagkakilala kasi kami noon, hindi ko po alam na may mga relasyon pala sila. Oh. Ngayon, nung dumating siya, noong July 23, 2011, nalaman ko na nagkainuman po kami sa kanila, nagkayayaan po kami, nalasing ako. Oh. Ngayon, may nangyari kasi sa amin nung gabing yun. Ngayon, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Kasi, minahal ko na rin siya nung gabing yun. Traidor ka? Hindi ko kasi alam yun. Anong hindi alam? Mahal niya ako. Anong hindi alam? Di mo alam? Mahal niya ako. Ha? Kasi mahal niya nga ako eh. Ang tanong ko, Bernie, si Brian ba ang una mong boyfriend? Opo. Siya po unang boyfriend ko back siya po. Brian, ang tanong ko, halos lumubog ka na dyan sa upuan mo, kanina ka pa nakayuko. Kung mahal mo si Bernie, bakit parang malamig ka pa sa bangkay na nakaupo dyan sa tabi niya? Gusto ko lang po talagang ano. Gusto ko lang po matapos talaga to eh. Kaya ano rin po. Pero gusto to, di naman po rin talaga eh. Anong hindi rin ano? Di ko rin naman po talaga totoong mahal si Bernie. Hindi mo, ng totoo. So, sa makatuwid, sinasabi mo sa aming lahat, Brian, hindi mo rin mahal si Bernie. Ayoko pa po kasi ng commitment eh. Kaya na ano na rin po ako eh. Na-konsensya na rin naman po ako. Kahit sabihin nyo na ganyan, na nare-realize ko rin naman po sa bandang uli eh. Ayoko na rin pong makaloko ng iba eh. Hanggat maaari, habang maaga pa, ayoko na pong lumalim pa yung ano po. Gusto ko na pong matapos po to. So Bernie, naririnig mo ba ang sinasabi ni Brian? Opo. Okay lang po sa akin yun. At least nalaman ko na sinabi niya na sa akin na ano, para hindi na po ako masaktan. Nasaktan na po ang damdamin ng mga bisita nating nasa puti at mukhang kailangan talagang magabayan si Brian sa ginagawa niyang panlolokong ito sa kanyang kapwa. Siguro oras na para mabigyan siya ng gabay at payo mula sa ating trio tagapayo. Kami, hindi ka na makasakay ng bangko pag may mga ibang babaeng mga maglabasan na niloko mo. Yan lang ba talaga mga niloko mo? Baka meron pa iba. Ano mo naman yung pera mo pag simas mo? Wala mo pinabayaran na malaki ah. Wala naman po. Puro medical lang at saka ano ah. Ha? Hindi nga po, naubos nga po sa ano po. Ito nga po, pasimula pagbaba ko, siguro sa gimmick po, mga 3 araw lang po ako napahinga. Malaking bagay po sa amin na yung counseling na ginagawa po namin kasama ninyo ang trio tagapayo ay kahit paano'y makatulong sa inyo na maliwanagan kayo
at magising sa mga katotohanan na napakahirap talaga nang mayroong taong ganyan na nanloloko sa inyo. Bago lang tayo magtapos po, may mensahe pa ang ating mahal na trio tagapayo para sa ating mga bisita. Kay Brian, alam mo Brian, bata ka pa, 23 years old ka at graduate ka pala ng marine transportation. So, maganda ang hinaharap mo sa buhay dahil ang mga ganyang bachelor's degree, graduate ay pwedeng maging ultimately kapitan ng barko. Ngunit ako'y nag-aalala sapagkat sa murang gulang mong yan ay mayroon ka nang nagagawang hindi maganda, nakakaapak ka ng karapatan ng iyong kapwa upang ikaw ay maiangat mo ang iyong sarili. Magsalamat ka at itong si Judith at saka itong si Malin ay handa silang magpatawad. Lamang ang gusto nila sa iyo ay kilalanin mo ang iyong naging pagkukulang at yung naging kasalanan mo sa kanila. Tandaan mo, Brian, lagi kong sasabihin sa iyo, pwede tayong umangat sa buhay na hindi tayo tatapak ng karapatan ng ating kapwa. Yun lamang. Hello, Brian. Unang-una, no, dapat mong isipin, pag nagkapera ka, hindi kayong tipong one-day millionaire. Kasi tinanong kita kung magkano ang kinikita mo sa isang buwan nung ikaw ay nakasakay. Sabi mo, $800. Tapos $200 lang ang pinapadala mo. Anong ginagawa mo doon sa 600? Ubus daw. Yung ginagawa mo sa sarili mo, parang ikaw mismo wala ka ng respeto sa sarili mo na ginagawa mo yan ng paulit-ulit lang. Ngayon, sabi mo, gusto mo magbago? Umpisahan mo ngayon. Ayusin mong pilit yan. At para naman po doon sa mga kababaihan na naloloko, isipin nyo na lang na kayo ay pag minahal, meron po kayong mga senyales para masabi nyo na talagang kayo ay minamahal, na kayo ay committed dito sa relasyon na to. Hindi po laruan ang isang relasyon at hindi rin po laruan ang magmahal. Yun lang po. Alam mo, Brian, isang biyaya ng Diyos na mabigyan ka ng isang magandang mukha. Kapugihan. Asset mo sana yon. Ngunit naging liability mo ang iyong asset dahil ginamit mo yon sa panluloko. At para naman dito, sa dalawa, si Malin at si Charlotte, napatunayan po dito sa ating episode na hindi po natin mabibili ang pag-ibig. Love is not for sale. At alam nyo ba na hindi masusukat sa katipuhan o kagandahan ng mukha ng isang lalaki ang kanyang kabutihan? Dapat tiningnan nyo ang lalaki ni Brian sa kaloob-looban niya. Ang payo ko sa iyo, yung kantang narinig nyo dati, humanap kayo ng pangit na magiging tapat sa inyong magmahal. Thank you very much sa ating pong pinakamamahal na trio tagapayo. Nakakalungkot isipin, Bernie Lou, Ate Maling at Charlotte. At siguro din, ito'y parang paalala na rin sa mga kababaihan, pati na rin sa mga kapatid nating Becky. Abay, lahat naman tayo, gusto natin, tayo ay in love, di ba nga? Dahil yun ang nagpapasaya sa atin. At gusto rin naman natin na mahalin tayo pabalik, hindi ba? Mahirap kasi, Bernie Lou, na ganung pinipilit mo ang sarili mo kay Brian, malinaw pa sa sikat ng araw, iba ang plano ni Brian. At Brian, ako sa totoo lang nalulungkot kasi hindi rin naman po pwedeng panghabang buhay ay ikaw ay mga pangloloko ng kapwa. Mahirap kapag nakakita ka ng katapat mo. May obligasyon ka kay Maling at kay Charlotte. Paano mo mababayaran yon? Kasi narinig mo naman, pwede ka nilang sampahan ng kaso. Babayaran kayo pag
Basta, pag nakasakay ulit ako, babayaran kayo. So pagka sumweldo ka doon, dapat matuto ka na kung paano humawak ng pera mo. Opo, sinupin ko na po. Hindi, Brian, huwag mo yung sasabihin ngayon na porket sinasabi mo lang na lumalabas sa ilong mo, Brian. Kasi hindi naman ako o yung mga sausawero at sausawera dito ang makikinabang nun, kundi ikaw at ang iyong pamilya. Kapag hindi ka natutong mag-ipon at kung hindi mo matututunan kung paano tamang humawak ng pera mo. Babayaran na lang daw kayo, Maling, Charlotte. Sa amin lang po, sana naman pag magkaroon ka ng trabaho, sana naman kahit pa paano, unti-untiin mo naman yung mga kinuha mo sa amin, yung mga hitira mo sa amin. Maling? Para po sa akin, okay na lang po yun. Ang ayaw ko lang na mangyari ulit sa ibang tao. Dahil mahilig naman loko eh. Ayaw kong may mabiktima pang iba. So yung relasyon nyo, paano na? Galit na po ang nanaig sa puso. Paano si Bernie Lou? Si Bernie Lou, pasensya na. Ayoko na rin pong maraming masaktan pa po. Okay. May maloko pa pong ibang tao. Kasi So paano na nga yung sa inyo ni Bernie? Yun, maging magkaibigan na lang po. Bernie, friends na lang daw kayo. Ano? Okay lang po yun sa akin. Wala po akong magagawa, yun ang gusto niya eh. So sana, dalangin namin, Brian, maituwid mo na at maiayos mo itong buhay mo. At sana nga, susundan namin itong storya ng buhay mo. Paunti-unti, mabayaran mo ang mga taong pinagkakautangan mo. Maraming salamat sa ating mga bisita. Aminin na po tayo mga kapatid, ang kagandahan ng panglabas na anyo ay isang biyaya, hindi lahat po ay pinagkakalooban. Pero tayong lahat ay binibiyayaan po ng pagkakataong gumawa ng maganda sa ating kapwa. Kaya kung sakaling meron kang magandang itsura, sabi nga, gamitin mo ito sana sa mga magagandang mga bagay. Dahil ang lahat ng mga ginagawa natin sa ating kapwa ay may balik sa atin. At kung gumagawa tayo ng maganda, siguradong mas maganda ang babalik. At kung tayo naman ay gumawa ng pangit, siguradong mas pangit pa ang kapalit. Ang kagandahang panglabas po ay lumilipas, mga kapatid. Pero ang kagandahan ng puso ay panghabang panahon. At para po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, kung ano ang hindi mo gusto, huwag mong gawin sa iba. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga kapatid na tumutok sa atin ang isang oras na naman. Siyempre, hindi nagsasawa araw-araw. Thank you din sa aking co-host na si Hans Mortel. Sa Dance Squad. Salamat din kay B1 at B2. Sa ating pong pinakamamahal na trio, Tagapayo. Ganon din sa mga sausawero at sausawera. Sa mga bisita po nating nagtiwala at nagbahagi ng kanilang tunay at totoong kwento ng buhay. Maraming salamat din po. Siyempre sa mga sausawero natin online, worldwide. Thank you po sa inyo. At bago lang tayo tuluyang magpaalam, gusto ko lamang pong tawagin ang Barangay Chief Relation Officer na si Mr. Melchor Borda. Maraming salamat po, sir. At kami pinayagan ninyong makapag-taping dito ng aming barangay face-to-face dito po sa Barangay MRB sa Commonwealth. Yes, isa pong magandang umaga, Chang. At nais po naming pasalamatan na pinaunlakan po ninyo kami. At bago ang lahat, bumabati po kami ng isang happy birthday po sa inyo. Salamat po! At sa amin po ay mayroon kaming munting alaala po buhat sa Barangay Commonwealth. Ay, salamat! Alaala po na isang bag o produkto po ng Barangay Commonwealth. Salamat po ng marami. Yun po ay handog namin po sa inyo. Naku, maraming salamat.
Mr. Borda at sa lahat po ng mga kababaihan at mga kapatid natin dito sa Barangay MRB. Yes, at nais po naming pasalamatan sa ngalan ng ating barangay chairman, no other than Honorable Jose M. Gabiola Sr. Yes. At sa aming mga barangay council, maraming salamat. At sa lahat ng BCRO, lahat ng mga tumulong. At sa inyo po, maraming salamat. Maraming salamat din sa lahat po ng napadako kanilang sa aming mga- lugar sa Barangay Commonwealth at dito po sa MRB. Yes. Isang magandang umaga po sa inyo. Thank you po muli. Maraming salamat. At syempre, huwag po muna kayong umalis dahil iiwan po namin dito sa inyong barangay ang aming bandila ng face-to-face bilang pagpapatunay na kayo po ay mga certified sausawero at sausawera na at tatanggap din po kayo ng aming t-shirt na nakalagay Certified Sausawero Ako. Maraming salamat po muli, sir. At ayan. Okay Salamat po sa alaalang ito. Buhat po sa TV5, sa face-to-face. Minsan pa, maraming salamat. Okay, maraming salamat. At nais din po naming pasalamatan mga kapatid ang kanilang barangay chairman, si Mr. Jose M. Gaviola Sr., Barangay Kagawa Director Eric Ibanez, Barangay Administrator George Fernandez Sr. Salamat din sa kanilang Executive Officer June Agraviador, ang kanilang Area Monitoring Officer Homer Plan, at sa pagpapaunlak po ng mainit na pagtanggap sa aming lahat. At syempre, sa lahat ng ating mga kapatid, dito po sa Barangay MRB, sa Commonwealth. At abangan po ninyo kami sa susunod na araw kung saang barangay kami dadayo para makipag face-to-face sa inyo. At kung gusto po ninyo kami pumunta dyan at dumayo sa inyong barangay, sumulat lamang po kayo sa amin para mapag-usapan natin at maayos ang detalye at ang inyong mga problema. One barangay at a time. Ako pa rin po, ang inyong pambansang kapitan, ang inyong Chang Ami na laging nagpapaalala, ang problema pwede mong tawanan. Pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to mga kapatid. Lunes, ang pinaka-hate ng mga babae, aking kaliwete. Ano po ang pangalan ng inyong mister? June. Ano po kayo sa buhay ni Mang June? Asawa din po. Asawa ko po yan. Asawa ko po siya. Sina number 1, 2, 3, at 4 maghaharap na. Asawa mo ba sila? Asawa ko sila. Nagsinungaling ka sa akin? Napakamanloloko mo pa. Naniwala ka naman. Huwag po kayong bibitiw! Dito lang, sa punong-puno ng salasalabit na kwento ng pag-ibig, ang face-to-face! Ngayong Lunes, bago ang balita ang taba sa tanghali.